Hi Spookify! Avid listener niyo po ako lalo kay Silent Rasta. Siya ang rason kung bakit ko to ilalahad ngayon. Mahirap ang magkaroon ng kakayahan na hindi mo naman hiniling na makuha. Lalo na kung ito ay para sa masama. Naiinggit ako kay Silent Rasta kasi kaya niyang gumawa ng kabutihan. Ngunit ako, binigay sa akin ang kakayahang manakit. Nung bata ako, naglalaro kami ng kapatid ko, kasama ang alaga naming tuta. Di ko maalala ang dahilan pero nag-away kami ng kapatid ko. Sobrang galit ko noon, pakiramdam ko, ang init-init ng buong katawan ko. Naalala ko pa to dahil may muwang na ako noon. Sinabi ko sa kapatid ko, 3 araw lang ang itatagal niyan, habang nakaturo sa tuta. Dumating ang 4 araw at namatay nga ang tuta. Nakita ng mama ko ang nangyari mula nung nagtalo kami. Bumubula ang bibig ng tuta at sumusuka ng dugo bago mamatay. Imposibleng may sakit to dahil ang liksi-liksi nito 2 araw bago mamatay at dog food lang ang kinakain at mineral water lang ang iniinom. Sosyal eh. Pinaalbularyo ako ni mama at sabi sa amin na may 2 akong alagang duwending itim na kadugtong ko raw. Sila ang sumusunod sa lahat ng hilingin ko, mabuti man o masama. Hindi daw sila mapapalayas kaya't isasara na lang daw ang 3rd eye ko. Nakakakita din po kasi ako. High school na ako nung maalala ko yung nangyari at naikwento sa papa ko. Siya ang sumagot sa tanong sa isip ko. Siya rin ang may mga alagang duwende at ang pinaka-leader kuno ay si Ingkong. Dumami na lamang sila sa pagtagal ng panahon, sabi ng papa ko. Sinundan daw siya nito simula bata pa lang. Nabanggit din niya na sa lahi na namin ang may kakayahan at iisa lamang kada henerasyon ang pwedeng magkaroon nito. So, ako ang nagwagi? Ganon? Di ko feel pagiging winner. Anyways, kwento niya lahat pero ang di ko malimutan ay ang pagturo niya sa akin sa salitang Latin para pagalingin ang sakit ko sa tiyan. Hindi ako natatay, okay? Pero kakaiba to. Pabaliktad siya. At every 3, 9, at 12 o'clock lamang siya tatalab. So, guess what? Di ko binanggit, no? Oras yun ang kasamaan ng pagkakaalam ko eh. Doon ko unti-unting na-realize na nasa bad side kami. At kaya itim ang akin kasi nung binatang papa ko, may matandang nag-abot kay papa ng itim na libro. Pinagbabasa niya at yun ang tinuro niya sa akin, yung part nun. Nung naramdaman daw niyang hindi tama ang dulot nun, ay tinapon niya ito sa ilog. Huwag niyo na hanapin ilang dekada nang nakalipas nun, baka languyin niyo pa eh. Tumuntong ako ng 2nd year college. Nagkaroon ako ng manlolokong boyfriend. Tangkad niya at kilala niyo siguro siya ngayon. Basketball player eh. Pero secret na yun. Sinumpa ko siya. Nawala na kasi sa isip ko yung sumpa sa buhay ko. Sabi ko, lahat ng mamahalin mong babae ay lolokohin ka lang at sasaktan. O diba, ramdam ang galit ko. Lumipas ang taon, di na kami nagkausap. Nag-message siya sa FB ko at sabi niya, patawarin ko siya at bawiin lahat ng sinabi ko. Syempre ako hala, baliw. Yun pala, minalas-malas nga siya. Doon ko na-realize na bad girl ako. Bad ang powers ko. So, simula noon, nagpa-practice ako mag-control ng galit ko. Imposible mo na ako makitang umaapoy sa galit ngayon. At kung nararamdaman kong umiinit ang paligid ko, lumalayo na ako. Baka ano pa masabi ko. Delikado na. Sana mabasa ni Silent Rasta to o marinig. Kailangan ko powers niya at guidance. Mabuting tao po ako at maka-Diyos. Malas lang at dumadaloy sa akin ng dugo nang may taglay na ganitong kakayahan. Marami pa po akong ibubunyag sa kakayahan ko. Hihintayin ko munang ma-feature ako sa Rated K. Joke sa Spookify po.